Maligayang pagdating sa inyong lahat. Napakagandang araw talaga ngayon. At higit sa lahat, kasama natin si Dan Diker, na siyang presidente ng Jerusalem Institute for Security and Foreign Affairs, at si Green Prince, Mossab Hassan Youssef. Pakiramdam ko, parang reunion ito ng pamilya para sa akin. Kilala at mahal ko talaga ng labis ang dalawang taong ito. Mahal ka rin namin. Mossab, maari ka bang magsimula? At Jen, paano naiiba ang araw na ito kumpara nung Hunyo ng 2025? Nung una tayong sumabak sa digmaan, ang 12 araw na digmaan. Una sa lahat, ang saya na makita ka. Matagal-tagal na rin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi talaga ako nandito ngayon. Tinawagan ako ni Sarah ilang buwan na ang lumipas. Sa unang 2 linggo ng digmaan. Para kamustahin ako at alamin kung may malapit na silungan. Maraming kaguluhan sa likod ng eksena. Tinanong niya ako, nasaan ka ba? Hindi ako makapagsinungaling. Sinabi ko sa kanya, nasa hangganan ako ng Iran at Iraq sa ilalim ng putukan ng IRGC. Ikaw, nasaan ka naman? Nasa isang protektadong silid ako. Sige. Tungkol sa tanong, lubos na magkaiba ang 12 araw na digmaan at ang kampanyang ito. Ang 12 araw na digmaan ay isang operasyon, isang makabagong operasyon. Nagulat ng Israel ang kalaban. Handang-handa ang Israel. At wala ring mga kaibigan ng Israel na puro reklamo sa bawat hakbang, na puro ingay lang naman pala. Sa totoo lang, 12 araw, Israel. Naipit ng mga ayatollah. Gulatin sila sa pinaka-makapangyarihang paraan. Habang sila ay nahihirapan sa ilalim ng matinding pagkabigla, may ibang dumating para gawin para anihin ang gantimpala. Nakita nilang nananalo si Israel. Sila. Mahilig sila sa tagumpay. Hindi nila kayang mabigo. Tumigil sila sa ginagawa nila at sumali na lang sa proseso. Bakit? Dahil ang 12 araw na digmaan ay isang makabagong operasyong militar. Ganito ang Israel. Ay handa na. Ito ay magulo. Hindi ito ay 100% plano ng Israel. Sumunod kami kahit dapat. Tapos na ang trabaho 1 taon na ang nakalipas. Dapat sana ay nagpatuloy ang 12 araw hanggang sa dulo. Pero napahinto kami, tapos 6 na buwan nang lumipas, nagmakaawa kami sa kanila. Tara na. Ngayon, nagdesisyon ka na. 6 na buwan nang lumipas, 6 na buwan mas maaga, nasa atin ang kalamangan. Nasa atin ang buong mundo at mga kaalyado natin. Pwede na sana nating natapos ang trabaho? Huminto ka at sinabi mong hindi mo alam ang ginagawa mo. Sobrang kayabangan. Pagkatapos, nung dumating ka sa eksena, hinila mo kami papasok sa gusot na ito. At ngayon, isinakripisyo mo kami. Ito ang simpleng katotohanan. Wala akong balak mang-insulto ng kahit sino. Ito ang realidad base sa nakikita ko. Tulad ng alam ng marami, hindi ako kumakatawan sa anumang organisasyon. At umaasa akong hindi ako nagdudulot ng kaguluhan. Sinabi ko na ito simula pa noong una. Ayoko ng paglahok ni Trump sa digmaang ito. Dahil siya ay naging sagabal.
Tulad ng sabi ko, sarili ko lang ang nire-representa ko. Sarili ko lang ang nirerepresenta ko. Hindi niya naiintindihan ang digmaan. Gusto niya na sundin ng Israel ang kanyang schedule. At gusto niya ang Mossad na maging handa anumang sandali. Noong tayo ang may kalamangan, pinatay niya ang pagkakataon at hindi tayo handa. Nagmadali siya, darating na ang tulong. Hindi ganito ang proseso. Ito ang recipe para sa kapahamakan. At nakita ko na yan na mangyayari. Na mangyayari bago pa man sila pumunta sa digmaan. Pero sige, sino nga ba ang pumupunta sa Digmaan sa isang schedule? Kapag pumunta ka sa digmaan, lalo na laban sa isang makapangyarihang kalaban, hindi mo sasabihin na gusto mong tapusin ito sa loob ng 5 linggo. Walang sumasali sa digmaan ayon sa schedule. At kapag pumunta ka sa digmaan, mas mabuting handa ka, hindi lang para manalo, posible ring matalo. Posible rin ang kamatayan. Hindi ka sumasali sa digmaan na iniisip lang ang tagumpay. Hindi yan ang ugali ng mga taong tunay at talagang gustong tapusin ang mga gawain. Dan, gusto kong malaman mula sa'yo kung bakit sa tingin mo, lalo na ngayong panahon ng digmaan, mahalaga ang mga hangganang kayang ipagtanggol para sa estado ng Israel. Sasagutin ko yan sa 10 segundo. Pero ulitin ko muna ang sinabi ni Ambassador Don. Ang sinabi lang ni Mossab na yon ay sumasalamin sa paraan ng isang eksperto sa gitnang silangan na taga roon mismo na nakakaunawa sa kulturang pampulitika at nakakaintindi kung paano gumagana ang mga bagay sa gitnang silangan. Ayon kay Ambassador Adan, ang narrative warfare ay usapin ng pambansang seguridad para sa atin. Natututuhan namin sa JCFA mula kay Mossab sa matagal na pakikipagtrabaho sa kanya at pakikinig sa kanya na dapat tayong mag-isip bilang isang katutubong miyembro, ang pinaka-katutubong miyembro ng kasalukuyang gitnang silangang may mayoryang Arabo at Muslim. Tayo ang pinaka-katutubong miyembro. Tulad ng sinabi ni Ambassador Don, mahalaga para sa ating pambansang seguridad na gamitin ang tinatawag ng mga Ruso na Russian political warfare at hybrid warfare. At ang narinig mo lang mula kay Mossab na yon ay ang paraan kung paano natin dapat mag-isip bilang mga taga-gitnang silangan tungkol sa kung paano lutasin at mapanalo ang mga digmaan sa gitnang silangan. Ngayon, bahagi nito, ang huling 10 segundo ay tumukoy sa mga hangganang madaling ipagtanggol na alam ng marami rito ay naging doktrinang pang-seguridad ng Israel mula noong mabilis na tagumpay noong 1967. Inilalapat ito sa Gav Hahar, ang Judean-Samarian Hill Ridge, na nagbibigay ng topographical na kalamangan at estratehikong lalim sa silangang bahagi natin. Ngayon, pinalalawak na natin ito sa Hilaga, katapat ng Lebanon. Malinaw na napakahalaga ng Lebanon at hindi dapat iwanan sa nakikita nating hinaharap. Ang litani at maging hanggang sa Awali River at Timog. Ito ang magbibigay ng buffer zones at demilitarized areas na kailangan natin para maiwasan ang panibagong Oktubre 7 at naangkop din ito sa Gaza. Gusto kong marinig mula sa bawat isa sa inyo kung ano sa tingin ninyo ang pinaka-pesimistang senaryo na maaaring mangyari dito at ang pinaka-optimistikong senaryo. Hindi talaga ako optimistiko kung magiging tapat ako sa'yo. Kaya wala akong optimistikong senaryo. Pero tiyak na maaari nating kontrolin ang pinsala. Nangyari na ang pinsala, kaya kailangan nating tanggapin. Alam mo, nangyari ang pinsala noong 7 ng Oktubre. Hindi ngayon at hindi rin kahapon. At mula noon, pilit naming ibinabalik ang aming dangal, sinusubukang alisin ang kahihiyan ng pagkabigo. Para sa mga natutulog noon at ang tungkulin nila ay ipagtanggol ang mga tao ng Israel. Nagkamali sila ng mga desisyon. Binigo nila ang mga tao. Hindi nila inako ang responsibilidad sa pagkabigo.
Mula noon, matindi na ang aming pakikibaka sa iba't ibang larangan. Sinusubukan naming makaalis sa sitwasyon. Ito ay isang sitwasyong talo. Kung sasabihin ko sa iyo na malalampasan natin ito agad-agad bilang mga nagwagi, nagsisinungaling lang ako sa iyo. Mahirap ang sitwasyon at dumarami ang mga kumakalaban sa katotohanan, hindi lang sa Israel. Pumapanig sila sa hype. Pumapanig sila sa... Usong kwento, ang kwento ng pagiging biktima. At ang Israel, para sa kanila, maging sila man ay publiko o mga gumagawa ng pulisya, mga tagapagdesisyon, ang Israel ay naging pabigat na kaysa sa isang yaman. Kahit na sa totoo lang, ang Israel ang kanilang pinakamalaking yaman. Hindi sila narito. Hindi sila mapupunta sa posisyong ito kung wala ang Israel. Ngayon, gusto nilang palugurin ang halimaw at kunin ang pabor ng publiko. Binabati kita, mananalo ka sa susunod na eleksyon. Pero sinabotahe mo lang. Ang pundasyon, ang pangunahing haligi ng buong estruktura nang tumalikod ka sa Israel, lalo na ngayong sugatan ito. Hindi ko iniisip na ang mga Arabo, mga Muslim, mga anti-Semite at mga anti-Israel ay may kakayahan na lipulin ang Estado ng Israel. Sa tingin ko, imposible ito. At ang Israel bilang isang bansa na nakaligtas sa walang katapusang pagtatangka na lipulin ito sa halos 5,000 taon, ay mas nakakaalam kaysa sa ibang bansa na buhay pa ngayon kung paano mabuhay. Ito ang una. Pangalawa, sa Israel, alam ng lahat kung paano lumaban. Lahat ng tao. Walang ibang bansa dyan na may parehong kakayahan, parehong talino, at parehong pag-unawa. Kung ano talaga ang gusto ng kalaban. Hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw. Ang pag-iral ng Israel ay hindi na pag-uusapan at hindi ito nakadepende sa superpowers o sa opinyon ng publiko. At kung patuloy nilang itutulak ang Israel sa sulok, sila ang higit na magdurusa. Hindi pa nagagamit ng Israel ang lahat ng meron nito. At ang Israel, sinadya nitong hindi ipakita ang mga advanced na sandata na meron ito dahil sa isang napakahalagang dahilan. Ayaw naming ipaalam sa kalaban ang meron kami. Sa ngayon, parang laro lang ito para sa amin. Kaya, ito ang malinaw na mensahe para sa mga nag-iisip na kaya nilang lipulin ang Israel. Sa likod ng Israel ay ang pag-iral ang may lalang. Hindi aksidente ang Israel. Sinusubukan kong huwag. Sorry sa mahaba kong sagot. Iniiwasan kong gamitin ang salitang Diyos dahil iba-iba ang kahulugan nito sa bawat tao. Pero kung iniisip nila na ang kaligtasan ng mga Israeli 5,000 taon ay nagkataon lang, kailangan nilang mag-isip muli. Jen, kung maari mo lang idagdag, Oo, mabilis lang. Parang bumalik ako sa yeshiva kasama ang Rosh Yeshiva. Mossab, Hindi imbitado sa party. marami ang nagsabing pesimista siya. Pero gumaan ang pakiramdam ko tungkol sa sarili ko matapos ko siyang marinig. At tayong lahat. At sasabihin ko sa inyo, mabilis lang dahil nandito tayo para pakinggan si Mossab. Sa huli, pakiramdam ko ay talagang optimistiko ako. Optimistiko ako dahil sa nakalipas na 2 araw at kalahati, Alex at Janice. Ito ang pinaka-extraordinaryong pagtitipon nitong 3 araw. Ito ang kinabukasan ng Israel. Itong silid na ito. At alam nyo, marami sa atin. Ipinadala ang mga anak natin para lumaban. Dahil dito, nagiging positibo tayo. Dahil ang ating mga anak na babae at lalaki na lumaban para sa atin mula ikapito hanggang sa tagumpay na ating nakamit.
Hanggang ngayon, di pa tapos ang gawain. Ngunit ang ating mga anak ang mandirigma ng Israel. At isang halimbawa, isang moral na halimbawa sa mundo kung ano talaga ang ibig sabihin ng ilaw sa mga bansa. At dahil doon, ako'y talagang optimistiko. Ang ating mga anak, lalaki at babae, ay mararangal na bayani na bumubuhat sa Israel sa kanilang balikat. Marami pa tayong dapat abangan sa hinaharap. Am Yisrael Hay. Maganda. Maganda.